lapit natin oh, sa mga kabundukan oh. Good morning. Pantabangan Dam. Ang daming tao. Eh no, limit lang kasi yung pwedeng tumawid sa dulo at pumasok dyan. Sasayaw-sayaw ba yan oh. Tanaw natin si Sierra Madre. Nasa unahan natin. Yun oh. Kasi ganun din eh, gabi din. Sa umaga pagka yan, ito magandang tanawin. Nasa harapan natin itong Pagtabangan Lake ng Nueva Ecija, tapos merong kombinasyon ng magandang kabundukan ng Sierra Madre. Bundok lang na mababa. Good morning mga Karol TV. Nandito po tayo ngayon sa may Pantabangan, Nueva Ecija. So, ang date po natin ngayon is December 25, saktong-sakto po Pasko. And then, ang oras po natin is 6:30. So, dito po tayo magsisimula ng ating adventure dito sa may Pantabangan. So, ang pupuntahan po natin ngayon is ang George Point, isa sa mga sikat na resort dito sa may Pantabangan. And then, bago tayo pumunta sa may Pantabangan, pupuntahan muna natin ang mga ilan na mga pasyalan na pwede nating makita rito sa may lugar ng Nueva Ecija, Pantabangan. So nandito po tayo ngayon sa may pinaka-arko. Ayan, mababasa yun sa likod. Welcome to Pantabangan. Mapapansin nyo ang lugar na to, napakaganda po ng sikat ng araw dito at napakapayapa. Napakaluwag po ng mga lupain na meron dito. Meron po tayo nakikita rito na nakabilaan po ng mga palayan at mga kombinasyon po ng magagandang kabundukan. So dito po magsisimula ang ating vlog. Kaya po tara po, samahan nyo ako sa akin adventure. 난 구름 위를 날고 있어. 아래엔 간혹 도시가 보이곤 해. 그 도시에는 또 다른 내가 하늘에 떠가는 비행기를 올려다보고 있겠지. 난 하늘을 보고. So abante na po tayo patungo sa unang destinasyon natin pupuntahan sa may ano po, Pantabangan Dam. So bago tayo pupunta sa may George Point, puntahan muna natin yung mga ilang mga pasyahan na meron dito. Kasi ang schedule kasi ng check-in namin sa may George Point is 3 PM pa. So 6:30 pa lang ng umaga. Masyadong maaga yung pagpunta namin. At ito naman talaga yung plano namin, na ganitong oras makarating dito para mapasyalan pa muna namin yung mga ibang mga tourist attraction dito sa may Pantabangan, Nueva Ecija. So ngayon po ay papunta tayo sa may Pantabangan Dam. Mga 9 kilometers pa po ang papunta doon sa may dam. So tara po, samahan nyo ako sa aking adventure. So first time ko rin po ditong makarating sa may Pantabangan, Nueva Ecija.
Dito kasi ang napansin ko po rito, maraming farm. So hindi rin naman natin lahat mapupuntahan yun. Yung pinili lang natin yung mga ilan dito na kilala, na pinupuntahan talaga ng mga turista. Yan po yung ating pupuntahan muna. Na rin dito, yung kalsadahan nila, yan maganda oh. Makinis po yung espalto niya. Sakto rin na maliwanag na yung rating natin dito pagdating natin, at nakikita natin yung magandang kalsada na dinadaanan natin ngayon. Merong maliliit na mga bulubundukin dito sa may bandang kanan natin na yun oh. December 25. Ayan, nagagala pa rin po tayo dito sa Nueva Ecija. Oy, ang ganda oh, sa unahan natin oh. Bulaga. Oh, ang ganda. Di ba? Oy, wow. Oh, tapos ang ganda ng sikat ng araw. Ayun oh. Wow. Marami pa po tayong makikitang mga ganyan magagandang kabundukan dito sa bandang unahan pa po. Ganda na sikat ng araw ah. Nang tumatama rito sa may mga damuhan oh, sa ibabaw yung sikat ng araw oh. Sa ganda ng sunrise. Wow. Ganda rin pala mga kabundukan na mayroon dito. Alam ko parte pa rin to ng Sierra Madre, yung mga bulubundukin na nakikita natin ngayon. Oo, lapit natin oh, sa mga kabundukan oh. Mga bulubundukin na yan. Bago pala tayo makarating sa may mismong George Point. Maganda na tong mga nakikita natin sa paligid natin ngayong umaga. Meron ditong ginagawa na tulay. So hindi pa to tapos, pero mukhang malapit na siya. Para mga 90% na tong nasisementohan. Meron ditong daanan sa may bandang baba. Yan, dumadaan na tayo dito. Detour. Ayan, pag natapos yan, maganda ring daanan na yan. Maiksi na yung magiging may mga bus din pala dito ng Baguio na nagbabiyahe. Buti maganda rin ang panahon ngayong Kapaskuhan dito sa may Pantabangan. Ayan, mga 400 meters pinapakaliwa na tayo ni Google Map papunta sa may Pantabangan Dam. Mahaba pa po yung oras natin bago tayo pumunta sa mismong George Point kasi alas 3 pa ho ng hapon yung ating check-in. Yan, dito daw tayo papasok. Kaso parang rough road ang kalsada. Pero mabilis. Problema, rough road. Baka mamaya may paakyat dito at hindi natin maakyat. So ang gagawin natin, iikot na lang tayo sa iba tayo dadaan. Ayun yung dam. Ayan yung lawa. Yan, dito po tayo kakaliwa papunta sa Pantabangan Dam. Mas okay na po dito dumaan kasi sementado kaysa doon sa una. So hindi rin natin alam kung ano yung kalsadahan malapit na sa may Pantabangan. Tingnan natin. Medyo palusong tong kalsada na papunta sa Pantabangan, pero hindi naman sobrang lusong, sakto lang. Kayang-kaya ng mga maliliit din ng motor to. Puno rin uli ng mga mahogany rito. Ang dami. Meron pa rito. Kaso hindi sila nakasaklob sa sa kalsada. Maganda sana yung parang magiging magiging kuweba na nakaganon ng mga puno. Uy! No way! Ito ba yun? Slow down. Ay! Okay. Pantabangan Dam. Good morning! Merry Christmas! Bali, ang gagawin lang namin, dadaan lang kami dito, tapos babalik din kami. Ibibisit lang namin itong dam. Oo. Kasama po kayo, sir? Apo, magkasama po. Kaya na lang po tanongin ko. Apo. Ano lang po, sir? Errol Ismenda. Ang ganda rin. Hindi, doon. Ganda.
Paskong Pasko, nandito kami, oh, ganda, oh, Pantabangan Dam. Oo, fishing, no? Sarap, no? Ay, doon, oh, bababa ko, fishing, no? Woohoo! Mahaba pa pala, dear, oh, ang gandong pa, oh. Yun, oh, ang gandong pa. Oo. Dahil doon tayo sa may ano, sa gilid na gilid lang. Motor lang naman to eh. Ano yan, mga ano, paggabi siguro maganda. Dito pwede na rito gumilid. Alright, let's go. Yan, so huminto na po tayo dito sa may mismong ano, merong mga nakasulat dyan na Pantabangan Dam. Ayun, so sa mga pupunta rito, pagpasok nyo doon, may entrance doon, may parang gwardiya. Tapos magla-login lang kayo, tatanong kayo ng guard doon kung ano yung pakay natin dito. Tapos sabihin nyo na lang kung kayo ipapasyal lang din, tapos babalik kayo, lalabas. So ilista nyo lang yung mga pangalan nyo doon, magla-login lang kayo. Tapos pwede na kayong dumiretso dito mismo. Ayan, ang haba ng kalsada. Kung mapapansin nyo, ayan, oh, may nagja-jogging pa. Di lang natin alam kung ano yung pinakadulo doon, kung may lalabasan din ba na ibang barangay. So mamaya pupuntahan po natin. For the meantime, dito muna tayo. Nakita nyo, ang ganda doon, oh, yung dinaanan natin. Kitang-kita yung malawak na lawa na may tulay. Tapos dito, punta rin tayo dito. Tignan natin kung ano pa yung pwede natin magawa rito. Dahil sa December 25 may mga Christmas tree na ganito. Siguro pag gabi sinisindihan. May malawak din dito na siguro mga opisina. Pati yung mga ibang equipment. May parang kubo-kubo rin sila rito. Ito, CR. Ayan, so sa mga pupunta po dito, may ganito kayo makikita. Siguro yan, pupunta kayo sa mag-picture kayo. Upo ka dyan. May malaki na parang lagayan ng tubig. Tapos, ay, sorry. Meron ditong butterfly. Pwede ka rin magpa-picture. Papasok ka rito. Ayan. Tapos dito yung malaki at mahaba na nakasulat na Pantabangan Dam. Yan. So sa mga pupunta po dito, wala namang pambayad. Basta magpalista lang kayo dun sa may entrance. Tapos yun, makakapasok na kayo dito. Ayan o. Pantabangan Dam. Tignan po natin doon sa may likod. Ayun. Yung makikita natin doon pag umabanti tayo. Diyan siguro nag-aano yung tubig ng dam. Malawak na lawa ng Pantabangan. Time check, alas 7 na ng umaga. Ganda ng sikat ng araw, hindi pa masyadong sobrang init. Ayan, so tapos po tayo dito. Tignan lang natin kung ano yung makikita natin doon sa bandang dulo. Meron pa kasi ako nakita parang mahabang tulay eh. Wow! Okay. Ito na talaga yung pinaka-dam siguro. Lawak oh. Kaliwa, kanan. Ang dam. So sabi sa akin na napagtanungan ko, yung nagja-jogging, meron daw kampo dyan ng mga sundalo. Tapos yung nakikita natin na yung mga bahay-bahay parang guest house. Ayun o, guest house, ayun.
Yung maliliit na yun, na parang bungalow. So sa pinakadulo, parang entrance lang din yung katulad ng pinasukan natin. Para dito sa mga nanggaling dito. Pantabangan Lake. Okay, may resort hotel. Ayan. Hindi na po tayo didiretso rito dahil may iba na po tayong pupuntahan. Tinignan natin kung ano lang yung meron dito sa dulo. Settle na rin namin yung yung payment. So hindi ko lang nakuha na ng video, no. Binayaran na namin yung kulang na 50%. Then ayan, dumating kami ng mga siguro fast magna 9 PM. Kasi mga 2:30 daw pwede naman pumasok dun sa sa mismong room na tutuluyan namin. For the meantime, yung libreng cottage muna tatambayan namin. Tapos pupunta muna kami sa restaurant na malapit sa may Dino Park. Kaya sumakay na kami sa ganito. Ayun, pa ba yun? Ay, resto na pala to. Okay. Resto, okay. Resto. Ito na pala yung resto. Mahigit 1 oras din yung ikot namin. Hindi, malapit lang. So kakain muna kami, mag-almusal. Habang hinaantay yung oras ng check-in time namin. Ay, gado. Sa likod natin, no? Makikita mo na yung pinaka-lake. Ayun yung lake, oh. Ang ganda ng tanawin na. So, mamaya, mas makikita natin ang malapitan yan. Mamaya. After naming manggaling sa may Pantabangan Dam, ay nag-decide na kami na pumunta na ng George Point kahit hindi pa yun ang oras ng check-in time namin. Medyo nakaramdam na rin kasi ng pagod at gutom ang mga kasama ko. Ang kagandahan naman kasi rito kahit dumating ka ng maaga ay pwede kang magpahinga sa kanilang cottage. Alright, magandang hapon mga Karol TV. So nakaka-check-in na kami dito sa room na kinuha namin dito sa may glamping cabin. So ayan, nasa likod ko, ito yung kinuha namin na accommodation. Tig-isa kami. Kada isa kasing cabin is pang 2 person lang. Ayan, yung isa. So bali 4 kami. So pakita ko sa inyo kung ano yung meron sa loob nito. Ayan. So meron siyang bed na pangdalawahan. Katulad yan. Tapos merong aircon. Then malamig. Malakas din ang ang aircon niya kasi siyempre maliit lang to. Tapos ang ganda rin ng design talaga. Parang nasa ibang bansa ka. No, ang niya, ang disenyo niya. Tapos meron ditong window, yung pagsisilip ka sa umaga. Itong maganda pagka lalabas ka sa umaga. Pagka pasok ng dito. Yan, ito, magandang tanawin. Nasa harapan natin itong Pantabangan Lake ng Nueva Ecija. Tapos meron kombinasyon ng magandang kabundukan ng Sierra Madre. Yan, Pantabangan. Ang ganda ng design dito sa may George Point. Yung mga design ng mga bahay na pinaparentahan sa mga guests is mga design na galing sa ibang bansa. Ang ganda. Ang feel mo talaga parang nasa hindi sa Pilipinas kundi parang nasa ibang bansa ka. Ang ganda kasi ng mga design.
Ito yung sa labas, ito yung sa window. Yan, ito yung sa likod. Ang tanging concern ko lang dito, walang CR. Kundi common CR lang yung gagamitin, bababa ka pa dun. Kung gusto mo mag CR, ayan dun. Ayan na yung may color blue na ano na yan na bubong. Tapos meron pa dyan sa likod ng windmill. So maganda sana magkaroon ng kahit malapit lang sana no na CR kung hindi nakakasya rito sa maliit na glamping cabin. So sana kahit dito na lang. Yan o, dyan na lang sa may harapan or kaya dito sa may likuran. Yan, sana maglagay na lang ng CR na para lang dito sa dalawang cabin glamping na meron dito. Exclusive lang yung CR para dito lang sa mga magre-rent na mga guests. Yun lang ang magandang concern ko rito na sana sinasuggest ko sana mangyari na marinig ng ng may-ari ng George Point. Yun lang. Kasi yung iba dyan may mga sariling yan eh. May mga sariling CR yan yung tulad yung malaking bahay no. Yung malapit sa may mga windmill na yun. May mga sariling CR. Ito lang talaga. Itong maliit na cabin na to ang wala. So 3,900 din ng bayad dito. So medyo pricey rin. Tapos parang lugi ka naman na walang CR na sarili, di ba? So yung mas maganda sana kung meron common CR pero malapit lang sana dito. Ang ganda lang ng posisyon namin dito. Kasi nasa taas kami. Kitang-kita namin lahat dito ng mga nasa baba. Ayun. Yung mga nandoon. So bukas ipapasyal namin kayo. Papasyal ko kayo doon sa may baba. Kung ano yung mga makikita natin dito sa George Point na to. Kasi meron ditong Dino Park. Kasi nakapokus sila sa mga dinosaur na mga ng mga figure. So bukas ipapasyal ko kayo. For the meantime ngayon, ang gagawin muna namin is 3:30 PM na kasi. Lalabas muna kami, hahanap kami ng kasi may mga iba pang pwedeng pasyalan dito. So ipapakita ko rin sa inyo kung ano yung mga side trip na pwede nyong gawin. Bukod sa George Point na nandito na pwede nyong gawin dito, pwede rin kayo lumabas para mamasyal at hanapin yung mga tourist destination na meron dito sa may Pagtabangan, Nueva Ecija. So yun, panoorin nyo na lang yung aking video. Lakas ang agos ng tubig. Yan, so pababa na po tayo dito sa nakapin kasi sa Google Indang ba yun? Intang. Nako. Pila po yung mga pupunta doon sa dulo. Ayun Register mo lang po. Apo, pwede po tumingin lang muna. Ganun po talaga sir, pa-register po muna. Register doon. Listan nyo na kami pangalan namin. May bayad pa? May bayad pa? May mag-register. Sige, may bayad daw. Ang daming tao. Ayun Kaganina nga lang, hirap na hirap yung mga sasakyan lumabas eh. Tapos yung mga papasok pa lang dito. Nagbubuhol-buhol. Ayun, so pinayagan tayo, pwede mag-drone. Baka hindi na tayo makapila dun sa may hangin bridge kasi limit lang ang pumapasok tapos may mga nakapila. May mga naliligo pa mga bata. Ayun limit lang kasi yung pwedeng tumawid sa dulo at pumasok dyan. Sasayaw-sayaw ba yan Tagal pa yan, bago umalis. Ano dun? May balsa? Pwede ka magbalsa. Tingnan natin dito.
Tapos dito, pagkaliwa mo, bukod dito sa may sa view deck na yan, meron dito mga balsa-balsa na ganyan. May restaurant. Diyan ay sinasama yung mga bata. May restaurant. Ayun sa dulo. Tingnan natin. Check natin kung makakapasok tayo dyan sa may balsa na yun. Yung mga cottage yun. Ang galing. So bukod sa pag-view nitong lawa, meron pang mga ibang activities na pwede mong gawin katulad nun lang doon. Siguro dahil sa aming mga katabi ito ng mga resort, nagje-jet ski sila rito. Ayun. Ayun, nagje-jet ski. Tapos meron din ditong restaurant na hindi lang natin alam kung pwede tayo makapasok. Tatanungin natin. Ano daw pwede? Parang sa Bali, ano lang. Bakit sila? Yan. Picture lang dyan. Oh, Nakaray natin tong parang Bali style. Yeah, ganun ah. Galaw. Kaya, paano pag-register para makapasok dyan? Hindi yan. Ano yan ang Bali? Okay, sige. Thank you. Only guess. Kailan pala guess tayo? Yan, yung nasa likuran natin na restaurant daw. For only guess lang daw yun ang Highlands Bali dito sa yung dadaanan natin na Bali inspire na na resort. So para sa mga guest lang daw yung bawal yung mga outsider. Sayang gusto kong ma-experience. Dito maganda, pupunta ka na paglubog ng araw. Para maganda yung background ng mo. Nasa likod mo na may bundok tapos may paglubog ng araw. Magandang combination. Katulad niyan, ayan. Saka para hindi rin mainit. Pag naglakad ka lang nakakailang, unang hakbang mo dyan sa board, sa kahoy, gumagalaw talaga siya, umaalong, alam mo yung tataob ka, gigilid ka. Parang gumigewang ka rin, nakakahilo . Ang ganda rito tumambay . Ang ganda ng kombinasyon ng maliit na kabundukan tapos meron dong nagre-reflect dun yung yung ulap, natatakpan niya ng araw. Yun . Lapit tayo doon banda. Gumagalaw. Nando sa gitna. Ayun swing. Makisdi sana yung mga. Ano ginagawa to, Ted? Nak. Wag! Kapalo. Parang lasig dito pag naglakad. Habang naglalakad tayo, tanaw natin si Sierra Madre nasa unahan natin. Ramdam ko parang umuuga pa rin. Isumito, parang umuuga pa rin yung Flash, sulitin nyo na, picture nyo. Kutin lang natin.
Yan po yung bundok ng ng Sierra Madre. Ang ganda ng background, di ba? Oh. Habang nagpapa-picture ka rito. Kung dito naman sa side palubog yung araw, may background ka ng sunset. So medyo madilim na nga lang, kaya hindi na masyadong maano yung araw. Natakpan na siya ng bundok eh. Yun ang ganda ng kabundukan ng Sierra Madre. Yun ang haba oh. Tapos kala mo may mga pulo, may mga isla. Para kang para kang nasa dagat. Sa pagkakataon na ito ay i-voice over ko na lang po ang video na ito gawa ng nagkaroon ng technical recording sa aking action cam para po sa last day ng araw ko dito sa may Pantabangan, George Point ay ililibot ko kayo at kung ano-ano ang mga activity pa na pwede nyong gawin dito. Umpisahan po natin sa mga resto nila. Meron naman silang 2 resto na makakainan mo rito. Kaso nga lang expected mo na medyo mahal lang ang mga pagkain ng presyo nila. Pero pwede ka naman pumunta sa labas at bumili ng pagkain at dadalhin mo na lang sa accommodation nyo. Di mo rin kasi pwedeng asahan ang mga restaurant nila rito dahil sa bukod na minsan tanghali na sila nagbubukas sa umaga ay maaga naman sila nagsasara sa gabi. Anyway, mag-i-start tayo dito sa may cabin na accommodation namin. Pababa tayo hanggang makarating tayo sa may Dino Park. Dito naman sa malapit na cabin ay merong ginagawa pa na isa pang tourist attraction. Ayon sa staff na napagtanong ako nito ay isa daw itong castle at ongoing pa rin ang pagpapatayo nito. Ini-imagine ko na nga ito sa mga oras na ito kung ito ay nakatayo na. Ang ganda lalong tingnan ng location na to. Sayang lang hindi natin naabutan na tapos na to na nandito tayo. Pero siyempre meron pa naman next time na pwede natin balikan. Dito naman sa bandang right side ko ay tila merong isa attraction na windmill. Isa rin ito dito sa magandang picture na background.
Sa tabi naman nito mga windmill ay nandito ang ilang mga accommodation na kung saan pwedeng rentahan ng mga guests. Para naman sa mga katanungan ng mga room rental nila ay mainam na mag-PM na lang kayo sa kanilang Facebook page na ang George Point. 난 하늘을 보고 또 다른 나는 Para naman sa mga batang isasama nyo rito ay sigurado mag-e-enjoy din sila. Meron din mga ilang playground na matatagpuan dito. 그 속에 머물다 보면 Meron din mga ilang classic na sasakyan na mga nakadisplay na lang dito. 제주행 비행 신비한 세계로 나를 이끌고 거짓말처럼 하늘을 날며 어느새 제주 바다가 내게로 Meron naman ditong infinity pool na kung saan ay meron kang access kung ikaw ay naka VIP room. Dito naman tayo sa may bandang baba na kung saan meron din isang swimming pool. Meron ka din access dito kung ikaw ay isa rin sa VIP room. Medyo kakaiba din ang swimming pool area na ito. Meron din kasi itong artificial na white sand na parang nagmistulang nasa beach ka rin. 난 구름 위를 날고 있어 아래엔 간혹 Sa ilang metro naman neto ay merong isang parang nagmistulang barko. Isa pala itong playground para sa mga bata habang naliligo rito sa may lagoon. 가는 비행기를 올려다 Meron din dito matatagpuan ng mga pirates figure kung saan pwede ka magpa-picture. 난 하늘을 보고 또 다른 나는 아래를 쳐다보고 있겠지 묘한 짜릿한 그 속에 머물다 보면 어느새 제주행 비행 신비한 세계로 나를 Bago pala natin i-continue ang ating voice over content, ay gusto ko lang bigyan ng shoutout ang pamilya na nasa lubong ko dito sa may George Point. Kung mapapanood niyo po ito ay di po ako nagkakamali na kayo po ay mga taga La Union. Pasensya na po sa aking pag-shoutout dahil nasira po ang audio ng aking video habang nagre-record po sa inyo. Okay, moving forward na po tayo. Ang last location na pupuntahan natin dito sa George Point, ang tawag nila dito ay Dino Park. Dito sa may Dino Park ay makikita natin ang mga ilang mga karakter ng mga dinosaur o yung mga figure ng mga dinosaur. Dito rin ay meron sasalubong sa inyo ng mga mascot o yung mag-e-entertain sa inyo bago kayo pumasok sa may Dino Park. 난 하늘을 보고 또 다른 나는 Pagpasok nyo na mismo sa may Dino Park ay dito nyo na makikita ang iba't ibang uri ng mga dinosaur na nabubuhay ng unong panahon pa. Medyo mamamangha ka rin dahil pag nilapitan mo ay talagang nasa 90% na realistic, parang totoong totoo ng mga dinosaur ang makikita mo. Meron pang pagkakataon na pagka lumapit ka ng mga ilang distansya ay doon na sila biglang gumagalaw para merong mga sensor ang mga dinosaur figure na nandito. Pagpasok mo nga sa may Dino Park ay tila parang merong kwento na ipinapakita ang mga bawat dinosaur na makikita mo, katulad na lamang mismo sa may pinakaunahan ng Dino Park. Yung bang tipo ng mga dinosaur na mga kumakain lamang ng mga halaman, yung bang napapanood natin sa mga movie katulad na lang sa may Jurassic Park. Ito yung mga dinosaur na mababait. Tapos habang nasa kahalatian ka na ng Dino Park ay dito mo naman mapapansin ang mga uri ng dinosaur na eto na yung mga carnivore o yung mga kumakain na ng kapwa nila na dinosaur. Yung bang kumakain na ng mga karne.
At talagang bibilib ka rin kasi para mga totoo talaga sila na gumagalaw na dinosaur. Masasabi mo talagang hindi nila tinipid o yung bang hindi masasayang ang binayad ng mga guest na papasok dito sa may Dino Park. Kaya para sa akin, ito yung pinaka-eksaktong araw ng Pasko na magandang puntahan talaga, lalong-lalo na ng mga barkada at pamilya, at sigurado mag-i-enjoy din ang mga batang isasama nyo rito. Tapos habang papalapit ka na sa pinakadulo ay dito mo talaga mararamdaman ang istorya ng pinuntahan mo dito na halos parang kala mo ay nasa isang pelikula ka ng dinosaur. Meron kasing eksena rito ng isang T-Rex na kumbaga ay hinabol niya ang mga karakter at tinumba niya mismo ang sasakyan na sinasakyan ng mga karakter na bida para lamang makatakas mismo sa may T-Rex. Dito mo rin talaga mararamdaman sa may dulong bahagi na parang nasa ibang lugar ka, para bang hindi sa Pilipinas, para bang nasa isang pelikula ka ng mga dinosaur na kung saan dito sila nabubuhay sa ganitong klaseng uri ng lugar na merong malaking lawa at merong mga naglalakihan na kabundukan. Pagkatapos nga namin dito sa may Dino Park ay naisipan na namin bumalik sa may mismong room stay namin upang mag-swimming naman sa may infinity pool. Kasama rin kasi ito sa binayaran namin. Sinusulit na lang din namin ang natitira naming oras dito sa may mismong George Point dahil sa mismong alas 12 ang aming out. Para naman sa mga katanungan ng video ko na ito mula nga dito sa may George Point ay pwede kayong mag-comment sa ating comment box. Ilalagay ko rin mismo sa may description box ang mismong link at legit na page ng George Point. Sundin nyo lamang ang mga guide na ginawa ko sa video na ito at tsak na hindi kayo mabibitin sa inyong travel dito sa may Pagtabangan, Nueva Ecija. Mapupuntahan nyo rin ang mga ilang tourist destination na mga naipakita ko rito. Sa mga viewers po natin na umabot sa mismong dulo ng video na ito ay maraming salamat po. Naway sana'y hindi kayo magsawang suportahan ang aking mga travel video. Maging update lang po kayo at meron pa tayong i-upload na mga travel video. Huwag nyo pong kakalimutang mag-comment o mag-like sa aking video. Maraming salamat po.